Magandang umaga po, mga anak ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon dahil tayo po ay nandito na naman, nagkita-kita na naman tayo. Tayo, siyempre, dahil kasama niyo ko ngayon. Last Sunday ay nasa Buklod Bahayan Outreach po ako. Nag-surprise visit para makita natin ang ating mga kapatid at magbigay po tayo ng strength, lalo na spiritual strength sa kanila pong buhay bilang church ng ating Panginoon. Siyempre, nagkasurpresahan kami. Nasurpresa ako dahil kahit wala po silang resident pastor, ay consistent ang kanilang pagdaos ng gawain ng Panginoon ayon sa schedules. Weekly basis yon. At hindi naman nila alam na ako ay darating, pero nakita ko yung kanilang pagiging tapat sa oras, sa mga commitments sa gawain. So, mahirap maghambing, di ba? Na ikumpara ko ang Buklod Bahayan sa Bagong Silang. Di ba? Baka sumama ang ating loob dito sa BSO pag nagkumpara ko sa inyo. At ganun pa man, ang lahat ng yan ay ang Espiritu ng Panginoon ang siyang kumikilos sa ating lahat. Pero may kanya-kanyang pagkakaiba base sa mga pagsunod ng bawat isa sa atin sa Panginoon, kung tayo talaga ay committed sa Panginoon, kung yung ating allegiance, yung ating loyalty sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi po nababahira ng pag-aalilangan sa Kanya bilang ating manunubos, bilang tagapagligtas at Panginoon na ating mga buhay. Nandun po yan, fundamentally, doon po naka-base yun. Yung ating commitment sa gawain, yung ating personal na paglago sa buhay spiritual, doon po siya nakabase sa mga bagay na yon. Very fundamental sa ating spiritual life, yung ating personal relationship sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang Diyos. Amen? Makarami pa sana akong ipapatotoo patungkol sa pagpunta ko sa Buklod Bahayan. Pero siyempre, mayroon tayong oras na kinukonsidera. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil muli nakasama ko ang Bagong Silang Outreach sa ating pagtitipon ngayong umaga. At maraming mga workers ang mayroon pong mga problema sa kalusugan dahil ito sa init ng panahon. Yung klima natin. Ako man ay ilang araw po akong nahihilo dahil sa sobra pong init. Sige po ang bahin ko dahil yung init po ay sobra ang epekto, masamang epekto sa ating pong pangangatawan. Di bali, hindi naman ito ang ating eternal place para sa mga anak ng Diyos. Amen. Aalisin tayo ng Panginoon sa masamang kapaligiran natin. Speaking of masamang kapaligiran, it speaks about the spiritual and the natural. Aalisin tayo doon ng Panginoon at dadalhin tayo doon sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Sapagkat yung buhay na ganap at kasiyasiya ay hindi lamang po yun confined dito sa ating physical earth, kundi higit sa lahat yung ating buhay sa piling ng Diyos doon sa bagong langit at bagong lupa, bagong Jerusalem. Amen ba? Napadating po sa buhay ng bawat manampalataya ng ating Panginoon. Pakisabi sa iyong katabi, kaya huwag kang aalis sa Panginoon. Huwag kang lalayo, kundi manatili ka lang sa ating Panginoong Jesucristo. Ano man po ang mangyari. Amen? Magpatuloy tayo. Purihin ang Diyos. May 4 na pala. Ang bilis.
May 4 na at malapit na ang malapit na sa inyo. Malapit na ang eleksyon. Yan. Nakikipagbalyahan ba kayo ngayon sa pagpili ng kandidato? Sa social media, nakikipagbalyahan ba kayo? Ano na ang level ng inyong involvement para sa padating na eleksyon? Ito ay isang freedom na binigay sa atin ng ating saligang batas, yung maging aktibo tayo ng mga participants sa karapatang pumili ng leader, both in this midterm election for the national and local leaders natin. Kaya huwag tayong mahiya, huwag tayong matakot na mag-involve, basta siyempre mayroon tayong mga perimeters na inoobserbahan na sa ating pakikipag-usap o reason out ng ating mga political perspective ay hindi po tayo nagpapakawalan ng mga salita na masama sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Nandun pa rin yung ating pong pagalang, nandun pa rin yung ating pagiging isang manampalataya ng ating Panginoon. Yung bunga ng Espiritu Santo ay nandun pa rin sa atin. Kahit na tayo ay sumasagot sa mga buzzers ninyo, kung mayroon kayong mga buzzers, yan ang normal na yan ngayong panahon ng social media. Pag nag-post ka ng patungkol sa gusto mong political preference, ay meron talagang sasalungat sa iyo. Parte yun ng ating tinatawag na democratic political process. Amen ba? Parte yun, basta wag lang tayo makipag-away. Wag lang tayo magmumura. Amen? Wag lang tayong magpaparatang o magpo-post ng mga fake news, mga misinformation, mga disinformation. Kundi lagi tayong manatiling nasa espiritu ng pagiging mga manampalataya ng ating Panginoon. So the 2025 midterm election is fast approaching. The Filipino voters, particularly the church people, must be ready to participate, to vote wisely, conscientiously, and with prudence. Because in the end, it is the Filipino people who would be blessed with ease of life or would suffer with injustice and hardship in living. Kinakailangan po tayong makilahok sa ating pong May 12, 2025 midterm election sapagkat pagkatapos po nito, tayo pa rin pong mga Pilipino at ang church natin ay Filipino church. Ba? Tayo pa rin mga Pilipino ang pwede pong mapagpala o pwede po tayong mahirapan. Kaya ito ang panahon para tayo ay mamili ng kinabukasan natin. Siyempre, pag church people ang tinanong mo, ano ang gusto mong kinabukasan, ang nais natin ay yung buhay na magaan, buhay na pinagpapala ng Diyos. At hindi po tayo hiwalay doon po sa liderato ng ating pong bansa. Kung ano po ang liderato ng ating bansa, kahit po gusto natin pong maging pinagpalang bansa, ang ating pong pamumuhay, ay magiging pong mahirap yon kapag ang namamahala o namumuno, mga leader ng ating bansa, ay mga evil leaders. Amen ba? So para po mapaghandaan nyo, tayo pong mga church people, lalo na, ay maghanda po tayo na makilahok. So wala na, huli na ang lahat para sa mga hindi nagparehistro, gusto mo mang bumoto, ay nagpabaya ka, hindi ka nagparehistro. So nanonood ka lang, pero pagdating ng araw at nahirapan tayo, dahil ang naiboto ng mga leaders ay mga masasamang politiko, ikaw pa rin ang magsasuffer. Kaya nga ang sinasabi sa atin sa mensahe ngayon ng ating Panginoon, ay yung pong ending, yung end result. In the end, it is the Filipino people
who would be blessed with ease of life or would suffer with injustice and hardship in living. Pagkatapos ng eleksyon na ito, mailuklok po ang mga bagong leader na naibuto ng mga mamamayan. Sama-sama tayo kung ano po ang naging resulta ng ating pong eleksyon. Amen ba? Sama-sama tayo. Naka-live ba tayo? Naka-live tayo? Praise God sa mga kapatid na hindi po dumalo sa physical gathering. Please listen. Please join our live stream para marinig nyo ang pangaral ng ating Panginoon sa umagang ito. So the message of God's Word for us today will guide us to a decision. Will guide us to a decision on how to cast your votes on May 12 midterm election, and that decision will affect our future as a church of the Lord Jesus Christ and as a nation. Amen? Makaka-apekto po sa atin bilang isang iglesia, bilang isang simbahan ng Panginoon, at bilang isang bansa, Republika ng Pilipinas, mga Pilipino, ang maapektuhan nito. Ano man po ang sa ayaw natin at sa gusto, pagkatapos po nitong May 12 election, mayroon po itong bunga sa pamumuhay po natin. Amen ba? At kung masasamang leader ang mailuklok, hindi lamang po yung political system ng ating pong bansa ang magdurusa, kundi po maging po yung Great Commission ng ating Panginoon. Because of the interference or intervention of the evil one, na gumagamit din po ang masamang demonyong ito ng mga masasamang leader upang ang ebanghelyo ng Panginoon ay kanya pong labanan o kanya pong kontrahin ang ebanghelyo ng Panginoon. Kaya importante sa atin na mga manampalataya na makilahok tayo sa pagboboto ngayong May 12. Ang nabasa ko from 4 a.m. to 7 a.m., mga senior citizens at mga may kapansanan ang buboto muna. From 7 a.m. to 7 p.m., yung mga regular voters na. Kaya mahirap kung yung mga senior citizens at yung mga may kapansanan ay dadating po sila ng past 7 dahil sobra po ang init or yung pong siksikan. So ako, senior citizen na daw ako, sabi nila. Pero wala pa akong ID ng senior citizen. Magdadala na lang ako ng national ID para ipakita sa kanila na ako ay senior citizen na. Kaya bubuto po ako, loobin ng Diyos, before 7 a.m. Doon na po ako. Bubuto na ako. So, magpa-participate ako sa butuhan. At limitado yung aking participation sa mga pagbibigay ng mga ideas, mga opinions through social media dahil kadarating ko lang nung April 23. So, masyado pong mabagal yung aking pong adjustment pagdating dito dahil malakas ang init ng ating pong klima. Nahirapan talaga ako. Madalas po ako ay nahihilo at pag hindi po ako humiga, mga 30 minutes, yung hilo ko po ay maghapon po yan o magdamag dahil po doon sa init. Kaya hindi ako masyado nakapag-participate sa ating mga pangangapanya ng mga politikong napupusuan ko. Pero nagsishare naman ako ng mga opinion ko sa aking Facebook account. Okay lang kung may mga tao, mga kapatiran, o mga kapwa ko pastor na hindi nagugustuhan yung aking political perspective. Parte yan ng ating proseso. So let us have that courage to share your participation in this midterm election upang makahanap tayo ng mga leader, makapagbuto tayo ng mga leader na aangkop sa kalooban ng ating Panginoon para sa kanyang kaharian. Amen? The title of God's message for us today is How to Vote Wisely, Conscientiously, and with Prudence. How to vote wisely, paano po tayo boboto ng may karunungan o katalinuhan.
Conscientiously, yung pong mayroon pong pag-unawa, conscientiously. And with prudence, mayroon pong balancing pagtanaw o pagtingin sa mga bagay-bagay. How to vote wisely, conscientiously, and with prudence. Ang ating pong main Bible text for this message is found in the book of Prophet Micah, chapter 7, from verse 1 to verse 7. Micah chapter 7, from verse 1 to verse 7. Babasahin ko po ang dalawang version, New Living Translation and Magandang Balita, Biblia. NLT version. Now, how miserable I am. I feel like fruit picker after the harvest who can find nothing to eat. Not a cluster of grapes or a single early fig can be found to satisfy my hunger. The godly people have all disappeared. Not one honest person is left on the earth. They are all murderers, setting traps even for their own brothers. Both their hands are equally skilled at doing evil. Officials and judges alike demands bribes. The people will influence, get what they want, and together they scheme to twist justice. Even the best of them is like a briar. The most honest is as dangerous as a hedge of thorns. But your judgment day is coming swiftly now. Your time of punishment is here, a time of confusion. Don't trust anyone, not your best friend or even your wife. For the son despises the father, the daughter defies her mother, the daughter-in-law defies her mother-in-law. Your enemies are right in your own household. As for me, I look to the Lord for help. I wait confidently for God to save me, and my God will certainly hear me. Nakakalungkot ang nangyari. Ang katulad ko'y isang taong gutom, naghahanap ng bungang kahoy, ngunit walang makita ni isa man. Wala ni isang ubas o kaya'y isang igos na labis kong kinasasabikan. Wala nang natirang matapat sa Diyos sa lupain. Wala nang matuwid. Ang lahat ay nag-aabang ng mapapatay. Bawat isa ay naghahanda ng bitag laban sa kanyang kabayan. Bihasa sila sa paggawa ng kasamaan. Ang pinuno at ang hukom ay humihingi ng suhol, kasabwat nila sa paggawa ng masama. Ang mga kinikilalang tao ng bansa, ang pinakamabuti sa kanila ay parang dawag, parang tinik. Dumating na ang araw ng pagpaparusa sa kanilang mga bantay. Nalalapit na ang araw ng pagkapahiya. Verse 5, huwag kang magtiwala sa kapwa mo sa iyong kaibigan o iyong kaibigan. Huwag mong isisiwalat ang iyong lihim kahit sa iyong asawa. Lalapastanganin ng anak na lalaki ang kanyang ama at lalabanan ng anak na babae ang kanyang ina. Aawayin ng manugang na babae ang kanyang biyanang babae. Ang kaaway ng isang tao'y ang kanya mismong kasambahay. Verse 7, ngunit para sa akin, kayawi ako mananalig. Hintayin kong may pagtitiwala ang Diyos na magliligtas sa akin at ako'y kanyang diringgin. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin natin siya sa pagbasa ng kanyang mga salita. Purihin ang Panginoon. So the book of the prophet Micah. Ito po ang sixth book in the books of the minor prophets ng ating Old Testament, ng ating Christian Bible. Ang mga minor prophets of the Old Testament in our Christian Bible are Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. So yun po ang mga of the minor prophets in the Old Testament. Ang pang-anim po na book, yung pong book of Micah.
Diyan po nating kinukuha ang mensahe ngayon ng ating Panginoon in the book of the prophet Micah. The central message of the book of Micah is a call to repentance and righteousness. Yung po ang pag binabasa mo ang book of Micah, ang makita mo diyan panawagan para po sa tinatawag na repentance at panawagan po sa katwiran. Repentance and righteousness. Repentance is directly related to sin or disobedience to God. So yun po yung pinaka-central message ng Book of Micah, yung pagsisisi o pagtalikod sa kasalanan at yung pong pamuhay sa katwiran ng Diyos. Binibigyan po ng diin ni Propeta Micah ang tinatawag pong social justice. Sabi natin social justice. Binibigyan ni Prophet Micah ng diin sa kanya pong Book of Micah ang social justice at yung pong importance of living out one's faith in practical ways. Na hindi lang po patungkol po sa pagsisimba o tinatawag pong temple worship. Ang pagpapakita po ng tinatawag na katwiran o matuwid na buhay sa harapan ng Panginoon. Hindi lamang po yung pong pagsisisi sa kasalanan o hindi lamang po yung religiously you are attending temple worship. Religiously, you are practicing your belief or your statement of your faith bilang isang manampalataya ng Panginoon. So, hindi lamang po doon napapakita yung pagsunod o yung pong commitment sa Panginoon, kundi ipinapakita po yung pagtugon natin sa mga problemang panlipunan or social justice. Palakpakan natin si Lord. Yung mga problema sa lipunan. Ano ba yung mga problema sa lipunan na nangangailangan po ng social justice? For example, dito sa ating bansa, ito po yung problema ng karahasan. Yan po ay social problem natin. Mga kabataang lumalaban sa ating pong batas. Yung juvenile delinquency, yung minor in conflict with law. Yun po ay mga social problem na nangailangan po ng social justice. Yung pong mga drug addict na bigla na lang pinapatay o binabaril na wala pong due process. Yan ang tawag po dyan ay social justice po ang kulang. Dahil bakit po biglang pinapatay sila na sila po yung mga drug addict, kung drug addict man. Bakit hindi po sila hulihin at bigyan po ng karapatang proseso para maibalik sila sa normal na buhay. So yun po ang message ng Book of Micah. Binibigyan po niya ng diin yung social justice. Di ba ngayon napakarami tayong nababalitaan na mga bigla na naguhugot ng baril doon po sa kalsada, di ba? Yung bigla na lamang manunutok, biglang mambabaril, bigla na lang pong magiging siga sa gitna ng kalsada. Yung pong sobrang mainitin ng ulo ng mga tao dyan po sa kalsada. Napakarami pong problema sa lipunan na ganyan. Mga kriminal na nandun po sa ating pong kapaligiran. So yung pong mga kriminal na yan ay mayroon po tayong hustisya at mayroon pong mga tagapagpatupad ng batas. At mayroon pong mga pinuno ng ating pong bayan. Mayroon pong mga pinuno sa ating pong pamahalaan. Ang point ni Micah, kapag yung pong mga pinuno ng ating pamahalaan ay katulad na lamang po ng paghingi ng mga suhol, kung ang kanila pong motibo sa pagiging leader ay tumanggap ng mga suhol, so nawawalan po ng hustisya. Hindi po nakikita ang hustisya sapagat yung mayroon pong pera ang siya pong palaging nananalo sa
ating pong mga tinatawag na paglutas ng ating pong mga problemang panlipunan. Kaya dito po si Prophet Micah, binibigyan niya po ng emphasis, social justice, and importance of living out one's faith in practical ways. Na tayo po yung mga manampalataya ng Panginoon, mayroon po tayong kakaibang pananaw ikumpara doon po sa mga nandun po sa ating pong lipunan na hindi po mga manampalataya ng ating Panginoon. Amen po ba? Yun po ang binibigyan ng diin ni Prophet Micah na ipamuhay natin yung ating pananampalataya sa paraan po na matatawag na practical ways. Practical ways, hindi lang po yung pagsisimba, like ka nakikita sa simbahan, nandun ka sa ministry, pero wala kang impact doon sa lipunan. Dahil po, marahil sa iba't ibang mga kadahilanan, baka wala ka lang pakialam dahil iniisip mo na ganun din naman, makilahok ako, hindi. Ganun din naman, nananaig ang masama. So nawawalan ka ngayon ng gana na ikaw ay makilahok. Or iniisip mo na, ay, masama dyan, ayoko dyan, dito na ako sa loob ng church. So dahil hindi ka nakikilahok, nagkakaroon ka ng matatawag na negatibong pananaw sa mga nangyayari, hanggat hindi ka natuloy makakontribute na ikaw nga yung mayroong pananampalataya sa katwiran ng Diyos. Ikaw nga yung may alam sa kaalaman ng Diyos. Tapos ayaw mag-participate dahil ikaw ay na-discouraged na or ikaw ay nakita mo na baka panganib sa buhay mo na makihalubilo ka, makialam ka, baka panganib sa buhay mo. So napakaraming dahilan bakit tayo nananahimik na lang. Pero ang Book of Micah, binibigyan niya ng diin ang ating pong pakikilahok upang yung pong social justice ay makamtan ng ating pong bayan. Palakpakan natin ating Panginoon. So the prophet Micah speaks about at least 5 major concerns in his book. At least 5 major concerns. Number 1, number 2, 3, 4, 5. Number 1, the prophet Micah speaks about God's covenant relationship. God's covenant relationship. Yung tipan ng Diyos sa kanyang bayan. God's covenant relationship. Number 2, he speaks about condemnation of sin. Kinukundina niya ang kasalanan. Number 3, he speaks about judgment and distractions. Yung hatol at yung pagkawasak. Judgment and distractions. Number 4, he speaks about hope for restorations. And number 5, he speaks about the importance of justice. Ito po ang mga binibigyan po ni Propeta Micah ng matatawag na key point sa kanya pong Book of Micah. Kaya nung binabasa ko po ito ay nakita ko na talagang related sa ating pong mga ginagawa ngayon sa ating pong bansa itong padating na May 12 midterm election. Related ito. Kaya ito po ang nais ng Panginoon na ipaabot sa atin. To vote or how to vote wisely, conscientiously, and with prudence. Paano tayo boboto na mayroon pong karunungan o katalinuhan na mayroon pong pagkaunawa, malinaw na pagkaunawa, at mayroon pong galing o prudence. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Purihin ang Diyos na buhay. Dito po sa chapter 7 of the book of Micah, the prophet Micah begins with a lamentation. Parang mayroon siyang panaghoy o daing. Dumadaing si prophet Micah dito sa chapter 7. Lalo na yung from verse 1 to verse 7. Mayroon po siyang mga laments, mga karaingan si Propeta Micah over the nation of
Israel, the kingdom of Israel, the kingdom of Judah. Pero si Micah po ay propeta siya para sa mga taga-Judah. Siya po ay galing po sa kaharian ng Judah, si Prophet Micah. Nakita niya po ang kalikuan ng mga leader ng dalawang bansa, ang Israel at ang Judah. Nagkakaroon po siya ng matindi pong pighati sa kanya pong espiritu, si Prophet Micah. Dahil bilang isang propeta, hindi po niya kayang tiisin yung pong ginagawa ng kanapong mga leader sa kanilang bansa versus the message of God that God puts in his heart. Nilalagay ng espiritu sa kanyang puso. Ang kanya pong panaghoy o yung pong lamit, yung kanya pong daing, ito po ay sa pangalan po ito ng, kung tutuusin natin, sa pangalan po ito ng mga church people, in behalf of the church people. Nandiyan po ba tayo? This is in behalf of the church people or the covenant people of God. Alang-alang sa kanila, yung pong lament ni Propeta Micah. Because his lament was concerning the general depravity and corruption of the times nang siya po ay doon po sa panahon na yun nabubuhay. Yung sobra pong pagkasalat sa hustisya, yung sobrang pagkasalat sa katwiran ng Diyos, yung sobrang pagkasalat ng kanilang lipunan sa batas ng Diyos, sapagkat ang umiiral po ay yung kabaliktaran. Yung gawain po ng kasamaan, yung umiiral sa kanila. Kaya yung pong mensahe ni Propeta Micah ay binibigyan po niya ito ng linaw o liwanag, yung pong tinatawag pong kasalatan sa kalooban ng Diyos na nangyayari po sa kanila. He declares that yung tugon, yung kasagutan sa mga problemang ito ay yung pong pagsisisi, repentance. Amen ba? Ang kasagutan ay yung talikuran natin, yung masamang kalakaran, yung masamang practice nung kanila pong bayan na hindi na po tumitingin sa kalooban ng ating Panginoon. Pangunahin po yung mga leaders nila. He comforts himself, si Micah. Parang binibigyan po niya ng kagaanan ang kanyang sarili. Di ba tayo pagka sagad na tayo? Sagad na tayo, parang makalabas nga muna, maka-inhale, exhale. Kasi masyado na akong napupuno na ako dito sa mga ginagawa ng mga taong ito. Alam nyo, mga kapatid, sa akin bilang leader ng church, dumating din sa akin na napuno na ako sa mga kasamahan ko sa Body of Christ. Dahil hindi ko maubos maisip, bakit itong mga pastor na to, bakit itong mga bishop na to ay alam nilang masama yung politiko ay sumasama pa sila doon. Dahil ako po ay sagad na. Ang ginawa ko po ay ang tinatawag na withdrawal. Nag-withdraw ako sa pakikipag-fellowship sa kanila. Humiwalay ako, bumalik ako, nag-focus ako dito po sa aking pong ministeryo. Ang ganda sana nakasama mo sila dahil nakikita mo yung struggle mo pala ay struggle din nila sa ministry. Pare-pares pala kayo ng struggle sa ministry. So nagkakaroon ka ng pagkakataon na matuto sa pagitan ng kanilang pong mga ministry o sa kanilang mga buhay. Pero dumating sa punto, in the past more than 6 years, nakita ko yon na masamang kalakaran sa Body of Christ. Yung mga kinikilalang national leaders na mga nagsasabing sila ay mga anti-corruption, nung pagsamalayuan ay makukumbinsi ka eh. Pag pinapakinggan mo lang sila, binabasa mo ang kanilang mga post sa social media, makukumbinsi ka na sila nga po ay anti-corruption. Pero po sa malapitan, pag kayo po ay magkakasama na, makita mo po na hindi totoo
na sila ay anti-corruption, kundi sila po ay pro-corruption. Mga kuha nyo na mga Christian leaders na nagpapakitang sila po ang inatasan ng gobyerno na mga siwa sa mga religious sectors. Ako po'y napuno, nasagad ako. So ginawa ko po ay bumitaw ako sa samahan sa kanila po. Mga siga na yung mga pastor, mga siga na manalita, mga brusko, akala mo aagawan ng pwesto, mga ganyan. So ako po ay naka-experience po ako nito na mag-hangout ka sa labas, lumabas ka, magkape-kape ka doon sa terraces. Mag-isip-isip ka. Pinag-isipan ko po. Hanggang ngayon, hindi na po ako bumabalik sa mga ganito pong klaseng mga pastor at mga bishop na makihalubilo, sapagkat masama po talaga ang kalakaran. Ganito po ang pangyari sa Juda at sa Israel sa panahon ni Prophet Micah, kung saan yung pong mga leaders mismo ng covenant people ang siya pong pasimuno ng kasamaan. Yung social injustice ay lagi pong nandun, wala pong sagot, walang solusyon sa ganyan pong mga problemang panlipunan. Ang prevailing na problema, sa binasa natin, di ba? Wala siyang makain. Gutom sila. Pero nagtatrabaho sila. Pero sabi nung naghahanap ako ng bungang kahoy, wala akong makita. Hindi matugunan yung aking gutom. Sabi ni Micah, di ba, binasa natin kanina? Micah chapter 7 from verse 1 to verse 7. Sabi niya, para akong katulad ng picker, fruit picker, na naghahanap ako ng mapipitas, pero wala akong makita. Di ba yung fruit picker, nagtatrabaho siya, pero siya mismo wala po siyang makitang bunga. Hindi po matugunan. Very figurative yung kanyang sinasabi, pero madaling intindihin. Amen ba? Figuratively, para siyang katulad ng isang fruit picker, mamimitas ng bungang kahoy, pero nung siya po ay pipitas na ay wala po siyang mapitas para matugunan ang kanya pong hunger. Isipin mo yon, dahil po yung pong social injustice sa kanila pong bayan na hindi po natutugunan. Kaisa po yung resulta, gutom. Amen ba? Sobrang gutom, kaya po binigyan yung po ng diin, yung pong pagsisisi ng mga covenant people. Mag-umpisa, kung di man po magkusa na magsisi o magpakita po ng repentance yung mga namumuno, importante po yung mga bawat isa sa atin. Amen ba? Bawat isa sa atin, mag-umpisa po tayong magpakita na tayo po ay nagsisisi. Sa ano bang paraan? Mag-aayuno ba tayo? Maglalagay ba tayo ng abo sa ating ulo? Magdadamit ba tayo ng sako upang maipakita natin na tayo ay nagsisisi? Hindi po ganun ang ibig sabihin ni Prophet Micah. Sabi niya, in practical ways, ipakita natin na tayo ay nagsisisi. So let us bring it in context with our situation as a church in our land, in our nation. Paano natin ipapakita na tayo po ay nagsisisi? Pinagsisisihan mo na yung bigas ay sobrang mahal ang presyo. Di ba? Pinagsisisihan mo na yung ating mga agriculture products ay kayang-kayang kontrolin ng mga monopolista sa ating pong merkado. Pag panahon ng tagtanim, itataas nila ang presyo ng bigas o mga fertilizers. Kung kailan wala ng palay yung mga magsasaka. Pagdating ng tag-ani, ibababa nila ang presyo ng palay. Tama? So walang ginagawa ang gobyerno. Kapatid, nagsisisi ka ba sa ganong sitwasyon? Kailangan tayo magsisi. Sa paanong paraan?
Hindi lamang po sa pag-aayuno, pananalangin, o paging religious natin maipapakita, paging committed natin sa Diyos, may papakita yung ating pong pagsisisi, kundi sabi ni Prophet Micah, sa mga praktikal na kaparaanan. Sa ating pong sitwasyon, ipakita natin ang ating pagsisisi. It's almost May 12 na. Amen ba? Doon mo ipakita sa balota ang iyong pagsisisi. Palakpakan natin si Lord. Doon mo ipakita. Sapagat ito po ang proper way. Hindi po tayo dapat na pumunta sa lansangan at magsisigaw po doon, mga church people. Amen ba? Ito mayroon pong tamang panahon, oportunidad para sa ating mga taga-simbahan na tayo po ay magsisi sa pagkakamali natin sa nakaraan. Amen ba? Marami sa atin na nagkamali sa nakaraan na ibinoto natin yung mga maling tao dahil nagpaniwala tayo sa kanilang mga masasarap na mga propaganda. Pero pagdating na sila po, nailuklok natin ay kabaliktaran po ang kanila pong ginawa. Wala pong natugunan sa ating pong mga pangailangan, kundi nag-prevail at lalo pong yumabong ang social injustice na nararanasan po ng ating pong bayan. But praise God, because of the grace of our God. Amen? Lagi pong nagbubukas ng pagkakataon. O ito, mayroon naman kayong pagkakataon. Sige, magpalit kayo ng mga leader. Bumoto kayo ng mga tamang tao. Amen ba? Hindi naman tayo pwede pong lansihin kasi nakita natin yung kanila pong pamumuhay nung nailuklok natin sila sa pwesto. Alam nga namang naipakita na nila sa atin yung kanila pong mga ginawa habang sila po yung nakaposisyon. Masama yung kanila pong ginawa. Iluluklok mo ba, ibubuto mo pa rin siya ngayon? Ay walang pagsisisi sa party mo. Kailangan po na pagsisihan natin yung ating pagkakamali sa pagitan ng tamang pagpili ng mga kandidato ngayong darating na May 12 election. Palakpakan natin si Lord. Mga tamang kandidato. Mayroon po tayong gabay na salita ng Diyos. Mayroon po tayong gabay na Espiritu ng Diyos. Hindi po tayo maililigaw. Amen ba? Makakapili tayo, marunong tayong manalangin, marunong tayong makinig sa boses ng Diyos, marunong tayong magbasa ng Biblia, marunong tayong mag-interpret ng sinasabi ng Biblia. Napakahirap paniwalaan na hindi mo alam kung sino ang dapat mong iboto ngayong May 12 midterm election. Kaya po ito po ang pinapaalala sa atin from this book of Micah. Na siya man po ay nagkaroon po ng sobra pong hirap sa kanya pong kalooban dahil sa nakikita po niyang ginagawa po ng mga leaders ng kanila pong bayan. Pero si Prophet Micah ay nakikita niya prophetically na hindi po sila mananatili sa ganit pong sitwasyon na pinamumunuan sila ng mga masamang leader, mga evil leaders. Kundi nakikita po ni Prophet Micah na mayroon pong mangyaring restoration sa kanya pong bayan. Amen po ba? Nandiyan ba kayo mga kapatid? Na mayroon pong mangyaring restoration from God. Ibig sabihin yung pong plano ng Diyos ay mararanasan po ng kanila pong bayan. Tayo po sa Pilipinas ay ating pong mararanasan ang restoration o plano ng Diyos para sa ating bayan. Provided na ikaw na isang Kristiyano ay nakikipag-partner ka sa mentalidad ng Diyos. Amen ba? Pero nga, kung ang Diyos ay gusto tayong gawing isang pinagpalang bansa, isang masaganang bansa, kung tayo po na mga mismo, mga people of God, ay hindi tayo nakikipag-partnership sa mentality, sa mindset ng Diyos, bagkus nakikipag-partner tayo sa mentality ng isang masamang politiko, hindi po tayo makakarating doon sa restoration. Pero mararanasan po ang restoration as long as the people of God partners with the mind of God. Can I say amen from you? Can I hear amen from you? Hanggat tayo ay
nakikipag-partner sa kaisipan ng Diyos. Yung pong restoration ay mararanasan natin, yung kaginhawahan sa buhay. Amen po ba? Yung kapag ikaw nagpa-ospital, nandoon ang iyong benepisyo. Nandoon ang iyong benepisyo kasi ikaw ay miyembro ng tinatawag na social insurance ng ating pong bansa. Miyembro ka na ng social insurance ng ating bansa, pero pag na-hospital ka, wala kang makuhang gamot. Kailangan mong makiusap, kailangan mong lumuhod-luhod sa kanila, kailangan mong ikaw makipag-alyansa sa kanila. Politika pa rin ang pinag-uusapan ay kailangan mo na ang operasyon, kailangan mo na ang higaan sa ospital, kailangan mo na ang kwarto. Ilang libo ang nakapila sa harap ng ospital para lang maghintay nung kanila pong magiging kwarto o magiging higaan. Nandun ka na sa loob ng ospital, kinakailangan pang resitahan na magpa-CT scan ka sa labas. Kasi doon sa loob mahal yung CT scan. Di ba may benepisyo ka na? Yan po ang tinatawag na social injustice. Wala pong hustisya. Na-exploit, na-abuso, nasasamantala yung pong mga mahirap o yung pong mga walang alam. Kaya ito pong panahon na ito na eleksyon na pagkakataon sa atin upang ipakita natin na pinagsisisihan natin yung mga maling pagpili sa nakaraan. Amen po ba? Pinagsisisihan po natin yun dapat. Yung maling pagpili ng kandidato sa nakaraan, itama natin sa kasalukuyan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Huwag tayong matatakot, huwag tayong mangamba na magsalita kung sino ang pinipili mo. Huwag tayong matakot sapagkat ito po ay isa pong kalayaan na binigay sa atin ng ating pong saligang batas. Yung magsalita ng iyong opinyon, yung mag-share ng iyong opinyon, yung mag-educate ng mga botante. Ito po ay kalayaan mo, karapatan mo ito at hindi po ito illegal. Ito po ay isa pong legal na proseso na political sa ating pong bansa. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang tamang pagpili ng kandidato, importante ngayon pong May 12 election. Hallelujah. So dito, dumiretso na po tayo dito sa title ng message, How to Vote Wisely, Conscientiously, and with Prudence. Yung pong wisely, yung pong conscientiously, yung pong prudence, importante po itong tatlong mga matatawag nating katangian na dapat nating taglayin sa ating pagboto. Di ba yung wisdom, ito yung katalinuhan o karunungan? Yung kaalaman, yan ang wisdom. Karunungan, may alam ka, marunong ka. Huwag mong gamitin yung dunong ng iba kasi baka mali yung dunong niya, napunta sa'yo mali. Amen ba? Yung ikaw mismo. Dapat marunong ka pumili. Sa Biblia po, ang meaning po ng wisdom in the Bible, wisdom is more than just knowledge or intelligence. Hindi lamang po ito isa pong kaalaman na may alam ka. It is more than knowledge or intelligence. It's a God-given ability. Tandaan natin, wisdom is a God-given ability to discern the best way to live and achieve the greatest good in any situation. Palakpakan natin si Lord. Ano daw yun? Ano daw yung sinabi ni Bishop? Yun daw pong wisdom, ito daw po yung binigay ng Diyos na kakayanan. Upang malaman natin o maunawaan natin, yun daw pong pinaka-the best way to live, pinaka-mainam na paraan upang tayo ay mabuhay. God-given ability to discern the best way to live and achieve the greatest good. Achieve the greatest good. Upang makamtan mo ang pinakamalaki o pinakamagaling na mabuting bagay o kabutihan para sa anuman pong sitwasyon. Amen ba? It is a God-given ability to discern the best way to live and achieve the greatest good in any situation. Ang sitwasyon natin ngayon na pinag-uusapan, nahihirapan tayo. Ang dami pong karahasan. Amen ba?
Ang dami pong mga nag-aaway. Amen ba? Yung mga personal na away sa politika, ginagamit ang kanilang mga posisyon. Nadadamay tayo. Kaya ba nating tiisin? O papayag ba tayo na ang ating pong buhay ay pinapaikot na lamang po ng mga personal agenda ng ilang pong mga politician dito sa ating bansa? Napakahirap. Tayo po ang palagi pong nagdurusa dahil po sa kanilang pong mga pansariling interes diyan po sa kanilang pong posisyon. Kaya ito po yung pagkakataon, ang sitwasyong ito na yung the best, yung pong the greatest good ng ating pong sitwasyon ang atin naman pong makamtan. Amen ba? At mayroon tayong paraan ngayon, ang pumili ng mga tamang leader para po sa susunod na Senado, sa susunod po na Kongreso, sa susunod po na mga mamumuno, maging sa local government, mayor, vice mayor, mga councilors, mga governors, vice governors, mga provincial legislative. Panahon po natin para ngayon ay mapakita natin na pinagsisisihan natin yung ating maling nagawa noong mga nakalipas na eleksyon. Palakpakan natin si Lord. Noong mga nakalipas na eleksyon, yung pagkakamali natin, maitama natin ngayon. Galing po sa mindset ng Panginoon, makakonect tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Kapag sinasabi pong wisdom, it involves understanding God's perspective. Naunawaan mo yung perspektibo o yung pong pananaw ng Diyos. Amen ba? Pag sinabing wisdom, kasama po dito yung naunawaan mo ang perspektibo ng Diyos. Kung saan po, ito po ang iyong dapat na hanapin sa iyong buhay. Hanapin mo ano ba yung kalooban ng ating Panginoon. Ano ba yung gusto ng Diyos? Sino ba yung mga kandidato na sa tingin mo ay nandun po ang kalooban ng Diyos o nagkakaroon po ng kagalakan ng Panginoon o napiplease ang Panginoon sa ganitong klaseng mga kandidato o sa ganitong klaseng mga plataforma. Nandiyan ba tayo? Makikita naman natin po yon dahil ilang araw na po, ilang buwan na pong nagkakampanya ang mga kandidato. Amen ba? True wisdom is rooted in faith. Yan, rooted in faith, obedience, and fear of God. Palakpakan natin si Lord. True wisdom is rooted in faith, obedience, and a fear of God, leading to a fulfilling and righteous life. Yung pong buhay natin, makita natin kung yun po ay kalooban ng Panginoon, dahil nandun po ang righteousness sa ating pong gagawin. Righteousness ng ating Panginoon. So that is wisdom. That's why we say how to vote wisely. That is wisdom. And how to vote conscientiously. Conscientiously. C-O-N-S, science, conscious. C-I-E-N-T, I-O-U-S-L-I. Conscientiously. How to vote wisely. Ngayon naman, conscientiously. Yung conscientious. Ito pong salitang conscientious ay mayroon pong kinalaman sa ating pong kaisipan. Amen? Hindi ka lang po conscious. Iba po yung conscious sa conscientious. Hindi ka lang po gising. Amen ba? Kundi mayroon kang malay. May kamalayan. Palakpakan natin si Lord. Maraming gising pero wala silang kamalayan. Sabi nga sa spiritual, spiritually blind sila. Mayroong ganyan, di ba? Normal naman ang mata. May 20/20 vision. Ang grado ng kanilang mata. Pero bulag sila. Di ba? Dito po sa tinatawag na conscientious refers to acting with a strong sense of moral responsibility. Palakpakan natin si Lord. A strong sense of moral responsibility. Yung tinatawag na yung moralidad. Kasi wala pong tinatawag po na isa pong perfect and permanent definition of morality.
Ang morality o moralidad o yung pong tamang moral, nung nag-aaral tayo, hindi ko alam kung naabutan nyo to ngayon, na hinihingan kayo ng GMRC. Kami noon, mayroon kaming ganyan. Kung ikaw ay mag-enroll sa another school, from one school to another, hingan ka ng GMRC, Good Moral and Right Conduct. Di ba? Pag mag-apply ka ng trabaho, yun ang mga pangunahing inihingi noon sa mga requirements. Hihingi ka ng GMRC sa school na pinanggalingan mo, sa trabahong pinanggalingan mo, hingi ka ng Good Moral and Right Conduct. Lalo na sa school, sa edukasyon, kinakailangan po magpakita ka ng Certificate of GMRC, Right Moral and Right Conduct. Ito po ay pangunahin. Ang moral or morality, wala pong permanenteng definition because morality differs from one culture to another. Iba-iba ang kultura, may acceptable morality sa isang kultura at sa isang kultura ay hindi yun acceptable, pero sa kanila ay may ibang morality. For example lang, sa mga Kristiyano, ang morality sa pag-aasawa, isang asawa. Sa mga Muslim ay pwede pong more than one. Acceptable yun sa kanila. That is morality for them. But for us, pag naka-more than one ka, at the same time, ay hindi na po yun good moral. Nandiyan ba tayo? So morality differs from one culture to another. Tama? Sa mga Hudyo, morality po yung nagpapatuli. Pero sa mga Hintil, wala pong problema, hindi po tuli ang Gentile. Morality po yun. Halubilo ka sa social group nila, hindi ka tuli, hindi ka pwede sumama. Para lang to sa mga tuli. Hindi ito pwede sa mga supot, di ba? Morality yon sa kanila. Nandiyan ba tayo? Social morality yon sa kanila. Sa mga taga-Middle East, majority ng social class nila, dalawang social classes, isang mga lalaki, isang mga babae. Hindi pwede mag-intermingle ang mga babae at mga lalaki. Social morality yon sa kanila. Kapag may party sa kanilang bahay, may isang lugar para sa mga lalaki, may isang lugar para sa mga babae. Dito sa atin, halo-halo na, di ba? Nagano pa, jumbo, hotdog, kaya mo ito. Ganun sa morality natin, pwede yan. Pero sa ibang bansa, sa Middle East, hindi pwede yan. Nandiyan ba tayo? Sa ibang bansa, nakita ko sa Middle East, yung bahay na isang Arabo, mayroon pong hagdan, mayroong pintuan para lang sa mga babae. Mayroong pintuan para lang sa mga lalaki. Pag nagkamali ka ng pasok, mga babae pala, magsisigawan sila doon, magrereklamo sila, bakit ito pumasok dito sa lugar namin? Ganyan sila, hindi pwede magsama-sama yung kanila pong mga lalaki at mga babae. Kahit po sa mag-asawa, iba ang kwarto ng lalaki, iba ang kwarto ng babae. Mag-asawa na yun. Nandun yung si wife, nandito si husband. Ibang kwarto nila. Iba ang pinaka-main entrance ng husband, ibang pinaka-main entrance ng wife. Acceptable sa kanila yon. That is their morality. Pero sa ating mga Kristiyano, magmamarites na yan yung mga tao. Tingnan mo yan, mag-asawa na yan. Magkaiba ang kwarto. Nakuha ba natin? So ang morality, it differs from one culture to another. So ito pong tinatawag na morality, pag pinag-usapan po yung conscientiousness, hallelujah, ito po yung strong sense of moral responsibility. Yung ating pong tungkulin, yung ating pong tinatawag na alignment, yung alignment natin sa kalooban ng Diyos o sa utos ng Diyos. Amen ba? Yun po ang morality natin. Yung tinatawag conscientiously, yung gagawin mong pagboto, ito ay ilinyada mo sa kalooban ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord. Yun po ang tinatawag na conscientiousness or conscientiously. It involves a diligent and careful approach to life, guided by well-formed conscience and desire to do what is right. So sa conscientious voting, hindi po tayo dapat magpatangay sa ating emosyon. Naku, itong taong ito ay hindi ako pinagbigyan nung nakalipas na
na panahon, may hinihingi ako dito. Hindi ako pinagbigyan. Hindi po tayo driven by what had happened to you personally. Kailangan mo pa rin itimpla sa kalooban ng Panginoon. Baka naman personal mo lang nagalit yon sa kandidato, kaya hindi ka na bumoto sa kanya. Pero yung palang ginawa niya sa yung pala ang nararapat. Tama ba? Yung palang hindi niya sa pagbibigay. Nung pong pabor na gusto mong hingiin, ay yung pala yung nasa batas, yung pala yung nararapat, yung pala yung matuwid bilang sa isang pinuno. Kaya hindi po tayo dapat na matatangay ng ating emosyon pag tayo po ay bumoto. Pag pinag-uusapan po ang conscientious voting. Palakpakan natin si Lord. Amen? Hindi pa tayo nagpapatangay sa galit. Amen? Gagantihan kita. Hindi na kita ngayon ibuboto. Kasi hindi mo ko niloklok, hindi mo ko binagyan ng pwesto nung ikaw ay nakaupo dyan. Mali. Ang conscientious voting ay nilalagay po natin binabalance natin sa tamang moralidad ayon po sa kalooban ng ating Panginoon. Puri ng Diyos. Amen? Yung ating konsensya ay, kumbaga sa mga nagangaral ng Word of God, when we approach the Bible passage, di ba? When you want to interpret the passage, hindi subjective ang pag-interpret mo, kundi objective. Amen? Inaalam mo ang lahat ng anggulo. Inaalam mo ang lahat ng senaryo. Bakit niya nasabi? Yan po ang conscientious voting. Amen? Hindi po tayo natatangay ng ating pong emosyon, kundi mayroon po tayong pinagbabasihan na moralidad at ipo'y ayon sa kalooban ng ating Panginoon. And number 3, ano po yun? Vote with prudence. Palakpakan natin si Lord. Vote with prudence. Sa Bible po, ang prudence refers to wisdom and discernment in practical matters. So dito mo na ngayon magagamit yung pong yung kanila pong performance, no? mga tumatakbo ngayon na dati na pong nakaupo. Amen ba? Doon mo na ngayon magagamit siya. For example, ito ay example based on facts. For example, sino ang may akda? Sino ang may akda ng gusto niyang gawing Pilipino, yung isang Chinese na alam niyang mayroong mga kalukuhan dito sa Pilipinas? Sinong may akda? O yung senador na yun na may akda, iboboto mo pa ba siya ngayon? With prudence yun. Sino ba yun? Hindi nyo alam kung sino yung senador na yon na nagsabing itong Chinese na tayo kailangan maging Pilipino, pinagdebatihan nila sa Senado. Nasa Qatar no, nagbubutuhan sila. Sino yung senador na yon na nag-endorso ng bill na yan at pinagkaisahan sa Senado, isa lang hindi bumoto, isa lang hindi ang kumontra. Si Risa Ontiveros lang ang kumontra. Nag-iisang senador na kumontra sa kagustuhan ng Senado na itong Chinese na to, nagawing Pilipino. Sino ang senador na yan na gumawa ng bill? Si Tolentino, si Tol. Nandiyan na ba kayo? So vote conscientiously. Vote with prudence. Nasa iyo kapatid kung iboboto mo pa yung ganyang klaseng senador. Hindi ako nangangampanya sa'yo. Pinapaliwanag ko itong message. Amen ba? Hindi ako nangangampanya sa'yo kung iboboto mo siya o hindi. Ako ay nagpapaliwanag tungkol sa tinatawag na prudence. Practical ang basihan. Amen ba? Sino ang mga bumoto na ang Chinese na gusto maging gawing Pilipino? O tandaan nyo kung sino yon. Ibuboto mo pa ba siya ngayon kung siya ay kandidato? Natural. Pumili ka, magsisi ka ngayon. Amen ba? Alam mo yung mga Chinese ay mayroong kalukuhang ginagawa dito sa ating bansa. Hindi po yan isang imahinasyon, yan po ay isa pong realidad sa ating pong bansa. Na yung mga Chinese po ay kinukuha nila ang ating pong lupain. Kinukuha nila ang mga negosyo. Nilulubog tayo sa utang. Nilalason tayo ng mga fake na bigas. Minumonopolyo nila ang presyo ng ating pong mga bilihin dahil sila po ang mayroon pong mga manufacturer. Tayo po ang kinakawawa nitong mga Chinese. Sino ba ang mga kandidatong pro-China? With prudence. Nandiyan po ba tayo? Vote with prudence. Sabi mo sa iyong katabi, vote with prudence.
Sino ba yung mga kandidatong pro-China? Tingnan nyo kapatid, vote with prudence. Palakpakan natin si Lord. Purihin ang Panginoon. So itong pong nangyaring ito sa ating pong bansa ay halos isubo na sa atin ng Diyos yung gabay. Amen ba? Dalangin ko na tayo po ay maging open sa ating pong puso at kaisipan upang magabayan tayo. Isang linggo na lang, butuhan na. Amen ba? Ang pahinga ng kampanya kailan? Sa Sunday lang, ano? Sunday, pahinga ng kampanya. Hanggang Sabado na lang yata ang kampanyahan. Lunes, boto na tayo. Amen po ba? So, tingnan po natin yung mga joining us online, that you are voting online. Mga kapatid, kung kayo po ay Kristiyano, vote with prudence. Palakpakan natin si Lord. Vote with prudence. Dito po sa sinasabing ito sa atin ng ating Panginoon sa mensaheng ito, napakadami po nating natututunan. Let us open our Bible in the book of Micah chapter 7. Basahin natin itong sinasabi sa ating main Bible text. Chapter 7 from verse 1. Doon muna tayo from verse 1 to verse 4. Verse 1 to verse 4, nakakalungkot ang nangyari. Ang katulad ko'y isang taong gutom, naghahanap ng bungang kahoy, ngunit walang makita ni isa man. Wala ni isang ubas o kaya isang igos na labis kong kinasasabikan. Di ba? In verse 1. In verse 2, wala nang natirang matapat sa Diyos sa lupain. Wala nang matuwid, ang lahat ay nag-aabang ng mapapatay. Bawat isa ay naghahanda ng bitag laban sa kanyang kababayan. Bihasa sila sa paggawa ng kasamaan. Ang pinuno at ang hukom ay humihingi ng suhol, kasabwat nila sa paggawa ng masama ang mga kinikilalang tao ng bansa. Ang pinakamabuti sa kanila ay parang dawag, parang tinik. Dumating na ang araw ng pagpaparusa sa kanilang mga bantay, nalalapit na ang araw ng pagkapahiya. Nakaka-relate ba tayo sa mga verses na yan? Unas, yun nga sabi ni Prophet Micah, yung poverty, yung kahirapan. Di ba ang fruit picker, dapat marami siyang pagkain kasi siya nga yung tagapitas ng mga bunga, pero sabi niya, wala akong makita. Yung kanyang gutom, naghanap siya ng bungang kahoy, ngunit walang makita isa man. Wala na isang ubas o kay isang igos na labis kong kinasabikan. So yung pong kanya pong sitwasyon, kahirapan. Pero pag tinignan mo ang verse 2, tingnan mo yung verse 2, tumalon siya sa isang idea. From one idea to another idea. Ang verse 2, sabi niya, wala nang natirang matapat sa Diyos sa lupain. Wala nang matuwid. Ang lahat ay nag-aabang ng mapapatay. Bawat isa ay naghahanap ng bitag laban sa kanyang kababayan. Mula sa paghahanap ng pagkain, tumalon siya doon sa sitwasyon ng kanyang bayan, yung karahasan. At yung karahasan na yon ay profiled nung, sabi doon, mga leader. Sabi doon yung mga kababayan, yung mga taong kinikilala sa bayan, na dapat sila yung magtatanggol sa mga sinasaktan, sa mga biktima ng karahasan, sa mga walang makain. Pero ang sabi dito, ang pinuno at ang hukom ay, ang lahat ay nag-aabang ng mapapatay. Bawat isa ay naghahanda ng bitag laban sa kanyang kababayan.
wala nang natirang matapat sa Diyos. Tumalon siya doon sa isang idea kung saan nandun po yung tanawin sa kanila pong bansa. Napakadami yung karahasan. Minsan yung mga napapanood ko sa social media, parang ayoko na pong i-play. Lalo yung nakaumang na yung baril, hindi ko talaga ini-stop ko siya. Apektado ang kalooban ko pag nakita kong kinalabit ang gatilyo at may tinamaan, may pinatay. Yung mga karahasan sa ating pong paligid. Napakahirap talamak sa buong Pilipinas. Amen ba? Yun po ang naoobserbahan ni Prophet Micah sa kanila pong bayan. Na yung pong karahasan, yung kahirapan, yung pong problema ng mga leader, na kung sino po yung inaasahan, siya pa po yung siga. Yung pong mga leader, siya pa po ang parang kumakanlong sa mga may masamang gawain. Nandiyan po ba tayo? Nandito pa ako sa Pilipinas, bago ko pumunta sa Qatar, bago ko umalis noong February, nandito ko sa Pilipinas, napapanood ko kung paano si Kibuloy ipagtanggol ng ilang senador. Di ba, pinupuntahan pa nila doon sa Davao si Kibuloy para magintirap sa paghuli sa kanya. Mga kapatid, believers tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Yung isang tao na marami po ang mga paratang sa kanya, mga ebidensya na magpapatunay sa paratang sa kanya, na kanya pong ginagamit ang kanya pong pangalan ng simbahan. Ako mismo nakikita ko sa Qatar ang kanilang mga misyonary. Nagtitinda ng puto, kutsinta, iba't ibang kakanin. Nagtitinda ng mga ulam, ballpen. Nandun sa mga mall, nag-iikot-ikot. Nakapag-interview na ako ng mga ilang misyonary ni Kibuloy. Tinanong ko sila, paano kayo nakapunta rito? Mga high school, mga elementary level ang kanilang educational background. Walang alam na maigi ikumpara doon sa mga may alam. Masaya na sila. Ang paniwala nila, sila ay naglilingkod sa Diyos. Masaya na sila na iniwanan ng pamilya. Nandun sila, nagbibilad sila sa disyerto. Masaya na sila ay naglilingkod daw sa kaharian. Sabi nila. Kaya sila nagtitinda para daw maipadala ang pera doon sa kaharian sa Davao. 70% ng kanilang pong benta ipinapadala sa Davao. 30% lang po ang natitira sa kanila pang-upa sa bahay, pambili ng kanilang pong sariling pagkain. May first-hand idea ako sapagkat nakapag-interview ko ng ilang mga missionary ni Kibuloy. Ngayon ito hinuhuli siya at yung paratang ay mayroon pong katotohanan. May ilang senador at mga leader ng bansa na pumipigil sa paghuli sa kanya. Ganyan po ang nakita ni Prophet Micah sa kanyang panahon. Na yung pong mga leader ang siya pang nangunguna o kumakanlong sa masama. Nandiyan ba tayo? Ipinapangaral po ito sa atin, nakaka-relate tayo sa sitwasyon. Napakarami po tayong ganyan sa Pilipinas. Mga leader na kumakanlong, mga leader ng bansa na kumakanlong sa kasamaan. Nandiyan ba tayo? Kumakanlong sa masamang epekto ng pogo dito sa Pilipinas. Di ba matindi ang epekto ng pogo? Yung mga scammers, ngayon ilang Pilipino ngayon ang nandoon po na nagiging scammer sa lugar ng Thailand, lugar ng Cambodia, lugar ng Myanmar, sapagkat yung mga pogo operators dito sa Pilipinas ay lumipat doon sa lugar na hindi po sila hinahabol. Ngayon po, mayroon pong ganyang mga leaders talaga. At dito sa ating bansa, napakarami pong pabor sa pogo kahit po pinag-utos ng presidente na ito po ay ipasara na.
2024, December 31, dapat wala ng POGO operation. Pero ngayon marami pa rin mga nagtatago na mga POGO operators dito sa ating pong bansa. Mayroon talagang mga leaders na lumilitaw na sila po ay mga protektor ng kasamaan. Nandiyan ba tayo? Di ba yung isang dating abogado na tumakas ngayon, si Attorney Roque, na mayroon po siyang kaso. Tumakas siya, pumunta siya ng ibang bansa, na ang sabi siya po ay protektor ng Pogo Hub. Mayroon talagang ganong mga leader. Ngayon, kung dumaan ito sa tamang proseso, di ba? Mahuli, sampahan ng kaso, lilitaw po ang katotohanan. Nandiyan ba tayo? Pero sa ating mga botante, mayroon na tayong idea kung ang isa pong paratang ay totoo o hindi, sapagkat mayroon pong ebidensya na kahit paano makikita tayong mga botante. Amen po ba? Hindi po tayo kinakailangang maging isang hukom, katulad ng isang hukom sa korte upang malaman natin ang mga bagay na ito. Sapagkat mayroon po tayong kaalaman na nagmumula sa ating Panginoon. You have the discernment, you have the understanding, you have the faith in the Lord, you have the faith in the Word of God. At ito po ang ating pong pinaguhugutan ng lakas yung galing sa Panginoon. Nanood tayo ng Quadcom. Sino po ang mga isinalang sa Quadcom? Namintis ang mga sagot. Nang ngayon, hinahanapan mo sila ng tamang sagot dahil wala silang naisagot doon sa Quadcom. Maliban lang doon sa I invoke my right. Lagi invoke sila ng kanilang pong right for self-incrimination. Mayroon po silang mga ini-invoke na batas kaya hindi po sila mag-question. Sino po ang mga sumalang sa Quadcom na hanggang ngayon ay walang maipakitang resibo doon sa mga perang pinagkatiwala sa kanila ng bayan? Isa po yan sa mga basihan natin. Hindi mo kinakailang maging isang hukom sa isang korte upang masabi mong ito ay may puntos, ito nagsisinungaling dahil nakapublic po ang hearing. Nandyan ho ba tayo? Mayroon po tayong basihan. Ayon sa ating limitasyon, mayroon tayong basihan. Amen ba? Sapagkat malapit na ang pagpili ng mga kandidato. Palakpakan natin si Lord. Purihin ang Diyos na buhay. So magpatuloy tayo sa verse 3, sabi diyan, bihasa sila sa paggawa ng kasamaan. Ang pinuno at ang hukom ay humihingi ng suhol. Kasabwat nila sa paggawa ang masama ang mga kinikilalang tao sa bansa. Na-discuss ko na to, verse 3. Verse 4, ang pinakamabuti sa kanila ay parang dawag, parang tinik. So yung pinakamasabing mabuting tao, pinakamabuting tao, pero sila daw po ay parang dawag. Di ba yung dawag pumapatay ng mga halaman? Pinupuluputan nila yung mga halaman kaya hindi makapamunga. Pero mabuting tao yon. Pinakamabuting tao daw yon sa kanila pong bayan. Sabi ni Prophet Micah, ang pinakamabuti sa kanila ay parang dawag, parang tinik. Ganun na po ang tinatawag na degradation, pagkabulok. Yung corruption sa kanila pong lipunan, yung corruption sa kanila pong bayan ay sobrang na pong lala. Na ito na po yung matatawag na pinakamabuting mga leader, mga masabong piling leader. Pero sila po ay parang mga dawag at parang mga tinik ang kanilang pong itsura. Pero mga mabubuti po yun. Minsan napanood ko si Vico Soto, sabi niya, kung pipili ako ng kandidato, yung mabuti versus sa masama, ganitong pipiliin ko. Yung mabuti, parang hindi masyado mabuti, sinong pipiliin ko? Yung bago at yung dati, sinong pipiliin ko? Nagpakita siya ng mga realidad. Kasi ngayon ay parang confused tayo, di ba? Parang ito ang galing naman ito eh. Ang dami nitong natulungan. Ang dami nitong pag tinawag mo sa kanya, ayos na. Ayun agad ang sagot. Maraming lito sa ating panahon. Kasi yung isang kandidato may programa siya. Na akala mo pag tumawag ay solve na ang problema. Hindi mo naman nakita yung nasa likuran ng eksena.
solve na ang problema. Pero pagkatapos ng programa nakita mo, mayroong legal process. Hindi mo nakita. Palakpakan natin si Lord. Ang nakita mo lang yung parang pag tumawag ka sa kanya, solve na yan. Kayong iba pag may nagka-problema, oy, ano na yan? Tawagin na sa ganitong pangalan. Di ba mag-hashtag pa sila para daw mapansin? So yung ganun pong klaseng mga tao na parang mabuti. Parang mabuting tao. Pero sabi ng Prophet Micah, sila ay parang mga dawag at tinik. Palakpakan natin si Lord. Pakisabi sa iyong katabi, tutulungan tayo ng Panginoon. Palakpakan natin si Lord na hindi po tayo malito. Amen. Tutulungan tayo, liliwanagan niya ang ating pong kaisipan upang hindi tayo malansi nitong mga taong nagpapanggap na mabuti, nagpapakitang magaling, pero mayroon po silang mga gawain na makakapinsala mismo sa ating pong bayan. Amen po ba? Dito po sa susunod na verse in verse 5 to verse 6. Huwag kang magtiwala sa kapwa mo o sa iyong kaibigan. Huwag mong isisiwalat ang iyong lihim kahit sa iyong asawa. Grabe, napaka-stricto napaka-confidential nito, di ba? Kaasawa mo, huwag mong pagtitiwalaan. Ganun na kasama yung bayan nila. Kahit asawa mo, careful. Huwag mong sasabihin. Kahit sa asawa mo, ganun na kasama yung lipunan po nila. Hindi pa naman nangyayari sa atin siguro. Pero mayroon akong mga ilang nakita. Dito sa ating pong bayan, na ganito po ang sinasabi. Tuloy natin verse 5. Sa dulo, huwag mong isisiwalat ang iyong lihim kahit sa iyong asawa. Number 6, lalapastanganin ng anak na lalaki ang kanyang ama at lalabanan ng anak na babae ang kanyang ina. Aawayin ng manugang na babae ang kanyang biyanang babae. Ang kaaway ng isang tao'y ang kanyang mismong kasambahay. Nakikita ko to ngayon. Di ba? Di ba? Dati, sweet na sweet sila. Di ba, sweet na sweet sila. Pagkatapos ngayon ay para nagdududa na sila sa isa't isa. Bigla sila naghiwalay pagpasok ng taon na ito. Di ba? Bigla sila naghiwalay. Ang sabi nga, yung unit team daw naging itim na ngayon. Di ba? Noon-una tuwang-tuwa dahil, first time in history, yung presidente at vice-presidente nagkaisa. Pag talagang may mga masamang hangarin, hindi po magtatagal. Magbubulgaran yan. Palakpakan natin si Lord. Ngayon, tingnan na natin ngayon. Let us have that repentance by demonstrating wisdom, conscientiousness, and prudence in our voting. Amen ba? Yung isang abogado, nagkamali-mali na nga siya noon. Sabi niya, kasamaan laban sa, kadiliman laban sa kasamaan. Parehas naman negative, pinaglaban niya, di ba? Parang walang sense. Nagkamali na. Pero yung, di ba ang ating pamantayan, ang Espiritu ay nasa salita. When there is a word, there is a spirit. So anong bumukal sa pananalita? Anong espiritu yon? Kasamaan laban sa kadiliman, di ba isang espiritu lang yon? So kahit saan ka pumunta, hindi po yun galing sa Panginoon. Yan. Pagkatapos ngayon, di ba itong binasa natin? Pamilya laban sa pamilya. Kitang-kita natin yan ngayon. Pang-personal na ng mga political agenda, nakikita natin sa Senado. Nakareses ang Senado pero naghihiring sila para sa kanilang sarili. Tinatawag na, tawag dito, kusa. Sariling palo na hearing. Amor, yung pastor, yung tawag nila. May terminology sila na ginagamit. Yung sarili, hindi naman ni-request ng Senate yung hearing, pero nag-hearing sila sa kanilang sariling palo. Sariling gusto. Di ba nag-hearing sila ngayon? Kung paano
kung paano nangyari na si dating Presidente Duterte ay nadala sa The Hague. Di ba yun ang hearing nila? Naka-recess sila sa session, pero nag-hearing sila. Di ba nakikita natin ito doon, itong binasa nating talata? Na pamilya, anak laban sa ama, manugang laban sa biyanan. Related tayo, mga kapatid, ang ating bansa. Bakit nagkaganon? Ang sabi dito ay dahil po sa kasamaan. Amen po ba? Pinagtatanggol yung masama. Di ba? For me as a church leader, for me, not for you, for me as a church leader, hindi ako masaya dun sa mga pronouncement ni Pangulong Duterte nung siya ay presidente pa. Yung ginawa niyang estupido ang Diyos na nagturo ng Genesis chapter 1, Genesis chapter 2, Genesis chapter 3. Yung kumain ng bunga, si Adan at Eva. Hindi ako masaya doon. Tama? Sinundan niyo ng kanyang mga nasa ilalim. Sobrang after effect ang na-experience natin sa ating pong bansa. Dahil nagkaroon tayo ng presidente sa panahon ni PRRD, nagkaroon tayo ng presidente na palamura sa publiko. Nagkaroon tayo ng presidente na madalas po sabihin na hindi naman yung ibig sabihin niya. Iba kasi kayo umunawa, Bisaya kasi yung tao. Yung panlilin lang, anong ibinunga? Sobrang karahasan sa ating lipunan. Itong mga karahasan na nakikita ko sa ating pong paligid ay bunga noong pong bumaba sa kanya pong mga nasasakupan. Kaya sobra pong gulo ng ating pong lipunan, sobrang gulo ng ating bansa nitong nakalipas na mga ilang buwan. Sa unang kalahati ng termino ng kasalukuyang Pangulo ni PBBM, di ba? Presidente Bongbong Marcos. Sobrang gulo. Pag tinignan natin ang punot dulo, hindi si PBBM ang nagpasimuno nito. Hindi ako pro-PBBM or anti-PBBM dito sa preaching na to. Nagsasite lang ako ng katotohanan. Nandiyan ba tayo? Ito po ay dumaloy lang sa kanyang panahon. Na madami pong naitanim na masamang spiritual na bagay o masamang moralidad na bagay sa ating pong lipunan. Mga prinsipyo, mga pananaw na kontra sa ating pagiging Pilipino. Di ba? Yung West Philippine Sea na napanalunan natin, na sinabing ito'y papilang, pag nilagay ko sa basurahan, wala na yan. Ang dami pong epekto nun. Hanggang sa panahon nitong kasalukuyang administrasyon na pinagtalunan pa. Kung ang West Philippine Sea daw ay nandyan pa, wala daw yan. Yan daw po ay sabi ni Marcoleta. Di ba? Nasa inyo kung ibuto nyo pa yan si Marcoleta. Alam nyo na ang kanya pong panaw ay pro-China. Nandiyan ba tayo? Nasa inyo po, mga Kristiyano. Kung kayo po ay buboto sa ganyan pong klaseng tumatakbong senador, ang kanya pong plataforma ay magre-reflect po doon sa paging pro-China. Nandiyan ba tayo? Ito po ang dahilan. Dahil po mayroon pong nagtanim. Dahil may nagtanim, mayroon po tayong inaani. Importante na kung ano ang itinatanim ng isang leader. Palakpakan natin si Lord. Yan man ay leader ng bansa, yan man ay leader sa pang-national, yan man po ay leader sa pang-local, national or local government, yan man po ay leader ng isa pong kumpanya, yan man po ay leader ng isang simbahan, yan man po ay leader ng isang pamilya. Pakisabi sa iyong katabi, napakahalaga ng kung ano ang kanyang itinatanim. Palakpakan po natin si Lord. Hindi po yan mapapasubalian. Yan po ay prinsipyo na mula sa Diyos. Kung ano ang itinanim, yun po ang aanihin. Dahil yung Pilipinas ay nagtanim
na isang leader na baluktot ang pag-iisip, isang leader na palamura, umani tayo. Paano natin tuturuan ang ating mga young generation na masama ang pagmumura? Kung mismo ang presidente ng Pilipinas ay publicly nagmumura. Publicly sinasabing, patayin ko kayo. Publicly sinasabing, pag hindi mo siya pinatay, ako ang papatay sa iyo. Publicly, hindi po yan pasikreto, di ba? Ang dami niyang sinabi. Dahil nagtanim ang Pilipinas, hindi po siya ang nagtanim, tayong mga botante ang nagtanim sa kanya. Palakpakan natin si Lord. Tayong mga botante, ibinoto natin siya. Bagamat hindi ko siya binoto. Talo yung boto ko. Hindi ko siya binoto bilang presidente, pero nanalo siya dahil sa kagandahan ng kanyang mga pangako. Pag ako ang naging presidente, magdadala ko ng jet ski sa West Philippines. Sino ba naman hindi papayag? Matapang to, bayani to. O di, bumoto ka ngayon, ikaw pala'y binudol niya. Pagdating ng oras, di totoo. Ang dami niyang pangako na kabaliktaran ang nangyari. Masamang binhi ang ating naitanim. Siyempre, aani tayo sapagkat tayo ang nagtanim. Nawa ngayong eleksyon, mga kapatid, May 9 o May 12, ang ating pong binhi sa pagboto ay binhi na mabuti at nakalulugod sa ating Panginoon. Upang umani naman po tayo ng ibang klaseng bunga. Na pag si Prophet Micah ay naghanap ng bunga, ay mayroon siyang mapipitas. Makakain niya yung bunga. Hindi katulad ng kanyang naranasan, na katulad daw siya ng isang mamimitas ng prutas, pero wala siyang mapitas kahit isa. Na yung po nakita niya ay mga taong mabait, pero parang katulad po ng mga dawag at tinik. Ang nakita po niya ay mga hukom at mga pinuno ng bayan na kumakanlong ng mga kriminal at masamang tao. Mga kapatid, baguhin natin ngayon sa pagitan ng May 12 midterm election. Amen ba? I pray na mayroon na kayong mga nailagay sa inyo pong mga listahan. Buboto tayo ng 12 senador. Amen ba? Buboto rin kayo kung kayo taga-probinsya, mayroon kayong buboto ng mga gobernador, vice-gobernador, mga legislative member ng province na yon. Kung kayo ay isang bayan or city, mayroon kayong iboboto na mayor, isang vice mayor. Mayroon kayong ibobotong isang congressman sa bawat distrito. Tama? At mayroon kayong iboboto na 6 na mga legislative member of your town and cities. Mayroon na ho ba kayo? Lista. Maglista na po bago dumating ang araw ng botohan para may time kayo. Yung lista nyo isulat sa papel, dalhin po doon sa presinto. Huwag nyo ilagay sa cellphone kasi baka malobat kayo. Wala na kayong kode kapag dating doon. Sa papel niyo isulat. Amen? Isulat sa papel pagdating niyo po doon ay mayroon po kayong kopyahan. Hindi po ako magbibigay sa preaching na ito ng mga taong iboboto nyo. Kung nais po nyo ng aking advice, lumapit lang po kayo ng personal at bibigyan ko kayo ng kopya ng aking sariling choice. Nasa inyo kung kukopyahin nyo yung choice ko. Nasa inyo naman yon. Ha? Nasa inyo. Kasi kayo, binigyan kayo ng Panginoon ng tinatawag na independence, kasarinlan sa inyong sariling desisyon. Bilang mga anak ng Diyos, bilang mga botante. Kung gusto nyo po ng gabay, ng listahan, approach nyo ko at bibigyan ko kayo po personal na para sa inyo na listahan. Hindi po tayo isang church na nagba-block voting. Hindi pa dumadating ang time na yun. Amen? Pero kung circumstansya dumating na block voting, maglalagay po tayo ng block voting preach in our Sunday service. Palakpakan natin si Lord. Pero ngayon, hindi po kailangan natin ang block voting. Kailangan natin ang personal na pagkikilahok ng bawat isa sa atin. Palakpakan natin si Lord. Nawa, mga minamahal na mga kapatid, ang bawat isa sa atin ay bumoto. Let us vote wisely, conscientiously, and with prudence in this coming May 12 midterm election. Palakpakan po natin si Lord. Tayo pong lahat ay tumayo sa mga oras na ito at tayo po ay manalangin sa Panginoon. Italaga natin sa Kanya ang ating gagawin sa darating na nabutuhan this coming May 12.
Purihin ang Diyos na buhay. Taimtim tayong lumapit sa Panginoon. Let us reflect our situation as a nation, as a church. Let us reflect our personal standing before God in light of this message today for each every one of us. Upang tayo'y magabayan ng Espiritu ng Diyos sa ating pong mga desisyon na ito. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat dakilang Diyos sa inyo pong mensahe for the wonderful message of God's Word for us today. We thank you because we have a God that intervened even in our political process in this election. We thank you, Lord, because we have our God that gives us the understanding, that gives us the faith, that gives us the hope for the restoration of God's things in our life as a nation and as a church of our Lord Jesus Christ. We thank you for what you are doing in our time, in times such as this, na napakarami, Panginoon, ang kaguluhan na nagaganap sa aming pong bansa, Panginoon, na binigyan mo rin kami, Panginoon, ng pagkakataon na makilahok, Panginoon, upang magkaroon po ng patuloy na pagbabago sa aming pong lipunan, Panginoon, sa pagitan ng aming pong matiwasay, malinis at matuwid na butuhan, Panginoon, ngayong darating na May 12, midterm election. Dalangin namin, O Diyos, na sa pagitan ng mga binigkas ni Propeta Micah, Panginoon, para sa bayang Israel, para sa bayang Juda, Panginoon. Maraming salamat sa kanya pong mga mensahe na naging mensahe din para sa amin. Hindi lamang para sa Share the Word Apostolic Ministries International, kundi mensahe rin, Panginoon, para sa buong iglesia ng aming Panginoong Jesucristo dito sa aming bayan, Panginoon, at sa mga Pilipinong nasa ibang bansa, Panginoon. O Diyos, dalangin ko, Lord, ng mensaheng ito, Panginoon, for the church to vote wisely, conscientiously, and with prudence, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, na ito, Lord, ay tumatak sa puso ng bawat isa, Panginoon, na huwag pong i-resist, huwag pong labanan, Panginoon, ng sino mang anak mo, Panginoon, ang mensaheng nagmumula sa iyong salita, Panginoon. Mensaheng hindi nanggagaling sa isang politiko o hindi nanggagaling that does not emanate from any political perspective, but only from the Word of God, Panginoon. Ito po, O Diyos, ay dalangin ko na ito ay, Panginoon, tumatak sa puso at kasipan na yung mga anak, Panginoon. I pray, Lord, sa mga kapatiran, Panginoon, na nakakaranas ng struggle, Panginoon, kung paano po nabibitawan, Panginoon, ang masamang politika, ang masamang bahagi, masamang pagkatao, ang masamang ginagawa ng kanilang pong mga politicians, chosen politicians nila, Panginoon, favored politicians nila, Panginoon. I pray, Lord, na wag silang mag-struggle sa iyong mensahe, Panginoon, kundi pagbuksan nila ang kanilang mga puso for the message of God's Word for us today and this morning, Lord God, upang sila, Panginoon, ay maliwanagan sa kanilang mga puso, Panginoon. Sapagat napakasarap, O Diyos, na kami palaging mayroon pong consistency sa inyo pong kalooban, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na kayo pang siyang kumilos, Panginoon, sa buhay ng mga kapatiran, Panginoon, sa bawat isang nakarinig na yung mensahe, Lord, I pray, Lord, for a gentle spirit, Lord, sa kanilang pong mga puso, Panginoon, upang ang kababaang loob, Panginoon, ang pagpapasakop sa iyong kapangyarihan ay ma-experience ng bawat kapatiran, Panginoon, bawat isa, O Diyos, upang ang kanilang mga buhay, politikal, Panginoon, lalong yung darating na eleksyon, ay pagharian mo din, O Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, dalangin namin ang isa pong mapayapang eleksyon sa darating na May 12, Panginoon. Itinataas namin sa iyo, Lord, ang mga karahasan na pinaplano ng kaaway, Lord, na ito, Panginoon, huwag pong maganap, Panginoon. Huwag pong mangyari ang mga karahasan na pinaplano ng Diablo, Panginoon, sa amin pong darating na eleksyon, Panginoon. Kundi ang kapayapaan lamang na nanggagaling sa Diyos na buhay. Ang kapayapaan nagmumula sa prinsipe ng kapayapaan, ang aming dinideklara sa darating na eleksyon, Panginoon. This May 12 midterm election, Panginoon.
Lord, dalangin namin, O Diyos, sa mga tao at mga grupo ng mga tao na may planong mandaya, Panginoon. Lord, ngayon pa lang, Panginoon, dalangin namin na ilantad mo po ang kailang mga masamang plano, Panginoon, upang wala pong dayaan, Panginoon, na mangyari sa amin pong eleksyon. Kundi, O Diyos, magkaroon lamang na isang malinis, isang transparent, Panginoon, isang eleksyon na may kredibilidad, Panginoon, isang eleksyon na kapani-paniwala sa taong bayan, Panginoon. Dinadalangin namin, O Diyos, na ang sino man, O Diyos, na tao o grupo ng mga tao na nagpaplano, Panginoon, ng pandaraya, na magpaplano, Panginoon, at sirain ang resulta ng aming eleksyon, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na ito po ay inyo pong baliktarin, Panginoon. Bumalik sa kanila ang masamang gawain, Panginoon. Bumalik sa kanila ang masamang karanasang ito, O Diyos. Bumalik sa kanilang mga buhay. Sila, Panginoon, ang siya pong mag-suffer. Huwag po ang aming bayan, Panginoon. Hallelujah, Lord. Special prayer, Panginoon. Para, O Diyos, na napapabalita, Panginoon, na pag-iispiya ng China, Panginoon, at pangingialam sa aming pong eleksyon, Lord. Tulungan mo ang aming bansa, Panginoon. Balutan mo ang aming bansa ng iyong pong kapangyarihan, Panginoon, ng anumang advanced technology, Panginoon, upang dayain ang aming pong eleksyon. Nagmumula sa ibang lokasyon, labas sa aming bansa, Lord. Ang mga planong ito, Panginoon, katulad ng napapabilitang pandarayang gagawin ng China, Panginoon, na hindi po ito magtatagumpay because we are here, your church people, praying, Panginoon, for the power intervention, power of the living God to intervene and cover by His protection, divine protection, ang aming nalalapit na halalan, Panginoon. Magi yung mga bumuboto, mga absentee voters, Panginoon, na nasa ibang bansa, magi yung mga absentee voters na bumuboto sa kasalukuyan dito sa aming loob ng aming bansa, Panginoon. Pakaingatan mo rin po ang kanilang mga boto, Panginoon. Huwag po itong nakawin, Panginoon, ng dyablo, sapagat ang dyablo, Panginoon, ang author ng lahat ng kasamaan, pagnanakaw, pagpatay, Panginoon, lahat ng kasamaan, kaguluhan, ang dyablo may author nito. Hindi namin ito pinapayagang mangyari sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah. We pray and ask in the mighty name of Jesus, our Heavenly Father, na magkaroon kami, Panginoon, 12 senador, na maiboboto, Panginoon, na mula, Panginoon, sa iyo pong kalooban, na sinasang-ayunan ng iyo pong kalooban, Panginoon, ang kailang pong mga kandidatura, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, magkaroon kami ng next 12 senators, Panginoon, na mayroon mong tunay na pagiging makabansa, Panginoon, pagiging makapilipinong hangarin, Panginoon. Hindi po, O Diyos, ipapahamak, hindi ibibenta ang aming bansa, hindi ipapahamak, hindi ibibenta ang aming soberanya, Panginoon, sa ibang mga mananakop katulad ng China, Panginoon, na nais pong sakupin ng aming bansa. Panginoon, nagtitiwala kami sa inyo, O Diyos, na hindi mo ito papayagan because of your church, Panginoon, because of your church people, Panginoon, na gusto po ng church people na magtagumpay ang iyong kaharian dito sa aming bansa, Panginoon, at sa buong sanlibutan, O Diyos. Hallelujah. This is the most greatest objective and goal of the kingdom of God, na masakop ng kaharian ng Diyos ang buong bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at ang buong mundo, Panginoon. Sapagkat sabi mo, go to all the world and make disciples of all nations. Go to all the world. Go and preach the gospel to all creature. Yan po ang dahilan, Panginoon, kung bakit nandito ang church, Panginoon. At mayroon pong malaking kinalaman ang klase ng politika, Panginoon, sa mga lugar na aming kinaroroonan. Dinadalangin namin sa inyo, O Diyos, ang bansang Pilipinas, Panginoon, ang kanyang political system, Panginoon, ay magkaroon po ng kaayusan. Isang political system na pinagpapala ng Diyos ng Biblia, Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, Panginoon. Pagpalain mo po ang aming darating na May 12 election, Panginoon. Dinadalangin din namin sa inyo, Diyos, ang COMELEC, Panginoon, na wag po siyang masuhulan, Panginoon, na mga nagtatangkang manuhol upang makamtan po lang kaya pong sariling interes, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na hayaan po ang taong bayan, Panginoon, lalo na ang church people, Panginoon, na makapamili ng kanilang pong mga leaders, Panginoon, sa national at sa aming local governance, Panginoon.
Hallelujah, hallelujah. Isang particular na prayer, Panginoon, para sa amin dito po sa local government ng Caloocan City, Panginoon. Pipili po kami, Panginoon, ng mga congressman, Panginoon, sa bawat distrito, Panginoon. Pipili po kami ng isang mayor, Panginoon. Pipili po kami ng isang vice mayor. Pipili po kami, Panginoon, ng 6 na mga councilors, member of the councils, Panginoon, ng City of Caloocan, Lord. Kami ay lumalapit sa iyo at pipili din kami ng isang party list, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, ang iyong pong paggabay, Panginoon. Give us the wisdom, give us the knowledge, give us the prudence, Panginoon. Give us the ability, Lord, to vote wisely, conscientiously, and with prudence, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, na ang lokal na pamahalaan ng Caloocan, Panginoon, ay Kanya po, O Diyos, tamasain ngayon, Panginoon. Ang isa pong butuhan, isang eleksyon na malinis, Panginoon, galing po sa mga mamamayan. Lord, dalangin namin ang mga mamamayan ng Caloocan, Panginoon, na magkaroon po sila, O Diyos, ng pagpili na ayon, Panginoon, sa kanilang pong sariling budhi, Panginoon. Hindi dinidiktahan ng isang politiko o ilang politiko, Panginoon, kundi, O Diyos, dinidiktahan ng kanilang pong malinis na budhi, ng kanilang pong konsensya, Panginoon, upang kami magkaroon ng isa pang pag-unlad, Panginoon, higit na maunlad na Caloocan City, Panginoon, upang sa pagitan ng eleksyon na ito, Panginoon, kami po ay makapag-participate, Panginoon, at maipakita namin sa inyo, O Diyos, ang isang malinis at may pagsisising eleksyon, Panginoon. Dalangin namin na kayo po ang siyang kumatagpo sa bawat botante, Panginoon, lalo na sa mga church people that will vote, Panginoon. Salamat ng marami, O Diyos. Dalangin namin na ang minsaheng ito, Panginoon, ay patuloy, O Diyos, na matanim at umalingaw-ngaw sa espiritu at budhi ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, at sa anuman pong mga prayer points sa eleksyon na ito na hindi po namin nabanggit, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, na kayo po ang siyang kumatagpo sa mga unspeakable, mga unpronounced, mga prayers na hindi po namin nabanggit dito. Mga unspoken prayers, Panginoon. Sapagat, O Diyos, kayo po ang nakakaunawa ng lahat ng bagay. Kayo po nakakaunawa sa aming pong kalooban. Naunawaan nyo kung anong laman ng aming isipan. Omniscience God kayo, Panginoon. Omniscient God. E dalangin namin, O Diyos, ang iyong paghahari sa bawat isa sa amin. Aming Ama, salamat ng marami sa katagumpayan ng mensaheng ito. Ito pang isang dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Palakpak